ibig sabihin, ayon sa ibang mga scholar natin, ang sunnah ay magsagawa ng 2 rakaat na sala. Gagawin po natin ito sa bahay lamang natin. O hindi po jama'a ang pagsasagawa dito, kundi kanya-kanya po. Kanya-kanya po. So yan po ang sunnah ayon sa ating mga scholar. Pero sabi ko nga, hindi ito napagkasunduan. Baka isipin nyo, napagkasunduan ng ating mga ulama, hindi po ito napagkasunduan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka nagkaroon ng eclipse, okay? Kapag ka nagkaroon ng eclipse, ibig sabihin hindi normal yung araw, yung pagsikat ng araw, o hindi normal yung pagsikat ng buwan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-uutos siya na magsagawa ng salah. Mayroon tinatawag na salatul khusuf. Nag-uutos din siya, nag-encourage din siya na magbigay ng kawang gawa, magdua at mag-istighfar, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, at magpalaya ng mga alipin. So ano ba ang mga dapat na gawin sa panahon na kung magkakaroon ng lindol? Hindi po natin pinag-usapan dito yung mga pag-iwas, yung mga ginagawa na mga nagdodrill sila tungkol sa kung paano iwasan yung mga lindol. Ang sa atin dito ay mga batas na pinag-usapan ng ating mga ulama na dapat nating gawin kapag ka nangyari ang lindol. Sabi ko nga kanina, kapag ka ito ay nangyari sa atin, ito ay babala. Ito ay warning o babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ano ba yung mga sunnah na dapat? Tatalakayin ko sa inyo mga batas na binanggit ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Unang-una na pinag-usapan ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito, sabi nila, as-salah indal zilzal. Magsasagawa tayo ng salah. Ibig sabihin, magsasala tayo. Pero anong sala ba ito? Anong sala ba ito? Qala Ibn Qudamah, qala ashabuna, yusalli lilzalzalati ka salatil kusuf. Nassa alayhi wa huwa madhabu Ishaq wa Abi Thawr. Nabanggit ni Ibn Qudamah, sabi ng aming kasamahan, na kapag nagkaroon ng lindol, ay kagaya rin ito ng kusuf, yung eclipse o yung lunar o solar eclipse. Pagka nagkaroon ng eclipse, ay kagaya rin ito ng paglindol. Ito ay pananaw ng ilan sa mga scholar natin. Magsasagawa ng sala. Bagkus sinabi nila na kagaya ng salatul kusuf. Dahil ito ay mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumarating sa atin. Hindi ito nangangahulugan dahil may namatay o may isang malaking tao na nawala, kaya lumabas ito. Hindi, kundi ito ay mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na bilang babala. Bilang babala. Kaya ang ilan sa mga scholar natin, sinabi nila na magsasagawa tayo ng sala. Sa kagaya ng salatul kusuf. Yun ang pananaw ng ilan sa mga scholar natin. Pero mamaya babanggitin natin ano yung pinakamalapit sa tama. Pero sabi ni Al-Qadi, yun ay pananaw ng ibang scholar. Sabi naman ni Al-Qadi, wala yusalli lirrajfati warrihi syadidati wadhulmati wa nahwiha. Sabi ni Al-Qadi, hindi pwedeng magsala. Kanina pwedeng magsala. Ito ay binabanggit ko lamang nang sa ganun magkaroon tayo ng mga kaalaman tungkol sa pananaw ng ating mga scholar. Sabi ni Al-Qadi, hindi pwedeng magsala dahil sa nagkaroon ng kidlat o nagkaroon ng lindol o nagkaroon ng malakas na hangin o dumilim ang kalawakan. So, hindi pwedeng magsala. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito, dahil walang dalil, walang katibayan na magsasagawa ng sala. Si Al-Adami, sinabi niya, yusalli lidalik. Bagkus mayroon sa scholar naman nagsabi na dapat magsala. Waliramil kawakibi, wasawaiki, wakasatil matar, wahakahu an Abi Musa. Mayroon din sa ating mga scholar na nagsabi na magsasagawa ng sala
kung sakali magkakaroon ng lindol o masyadong malakas ang ulan o magkaroon ng baha. Ayon sa kay Ibn Abbas, si Ibn Abbas ay nagsagawa ng sala nung siya ay nasa Basra, nung siya ay nasa Iraq. Nagsagawa siya ng sala nung magkaroon ng lindol. Ito ay rawahu Sa'id. Kung sinabi ng ating mga scholar na walang dalil, bagkus itong pananaw na ito, sinabi nila na mahina ang pananaw na ito na ginawa ni Ibn Abbas. Pero yung pagsasabi natin na gagawa tayo ng salat ng kagaya ng salatul kusuf, hindi po malakas yun kasi wala pong dalil na magsasagawa tayo ng salatul kusuf. Ano po yung salatul kusuf o kusuf? Alam nyo ba yung sala na ito, 2 beses ka magruko sa isang tayo. Kapag ka nagkaroon ng lunar eclipse o solar eclipse, yung tinatawag nilang kusuf o khusuf, magsasagawa tayo ng 2 raka'an na sala. Ito ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. 2 beses kang magruko. Halimbawa, Allahu Akbar, magbabasa ng mahabang sura, din magruko, din babalik ako ulit, din magbabasa ako ulit ng sura, at saka ng suratul Fatiha at ng sura. So, ganito pong pamamaraan ng pagsasagawa ng salatul kusuf. Kaya sabi ng ating mga ulama, kapag nangyari ang lindol, gagawin din natin to. Pero hindi po malakas ang kanilang katibayan. Pero ano ang tama sa gagawin natin dito? Ang tama ay magsasagawa ka ng 2 sunnah. 2 sunnah lang at hindi na po kailangan ng jamaah. Sabi ni Al-Alama Zakaria Al-Ansari rahimahullah, sabi niya, وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَضَرَّعَ بِالدُّعَاء وَنَحْوِهِ عِنْدَ الزَّلَازِلِ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّوَاعِقِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ. Ang sunnah sa bawat isa ay agad-agad siya ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon bang takdang nabanggit na panalangin tungkol po sa lindol? Direct to the point, may mga binanggit ng mga scholar natin. Halimbawa, yung hadith na Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tahlikna bi'adabika wa afina qabla dhalik. At isa pang dalil na ang dua na binabanggit dito, babanggitin ko lang, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tahlikna bi'adabika wa afina qabla dhalik. Itong mga dalil na ito na binanggit ko na dua ay puro mahihina. Yung mga hadith na binanggit ko, ito po ay mahihina. Bagkus mga kapatid, wala pong dalil na matibay na malakas na mayroon pong takdang panalangin na babanggitin kapag ka may lindol. Wala po. Wala pong binanggit na dua. Bagkus ang gawain o ginagawa ng mga sahaba at ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag may mga ganitong pangyayari ay pinapadalas ang pagbigkas ng astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. So ituloy natin. Sabi ni Al-Alama Zakaria Al-Ansari, ang sunnah ay magdudua ka na kahit anong dua na ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganito mga babala. May mga malakas na kulog, may malakas na hangin, wa an yusalli fi baytihi munfaridan li alla yakuna ghafilan. At bagkus pero ikaw lang. Gawin mo ito sa loob ng bahay mo. Magsagawa tayo ng sala na 2 raka'at at gagawin natin ito sa loob ng ating bahay. At ito po ay nabanggit sa libro na Asnan Matalib, Sharh Rawd At-Talib. At saka sa Tuhfatu Al-Muhtaj. Yan po ang binanggit niya, nabanggit ang opinion na ito. So ang una ay pagsasagawa ng sala. So ibig sabihin, ayon sa ibang mga scholar natin, ang sunnah ay magsagawa ng 2 raka'at na sala. Gagawin po natin ito sa bahay lamang natin. O hindi po jama'a ang pagsasagawa dito, kundi kanya-kanya po. Kanya-kanya po. So yan po ang sunnah ayon sa ating mga scholar. Pero sabi ko nga, hindi ito napagkasunduan. Baka isipin nyo napagkasunduan ng ating mga ulama, hindi po ito napagkasunduan. Pero sabi ni Imam Malik at saka ni Imam Shafi'i, la yusalli li shay'in min al-ayati siwa al-kusuf. Pero ayon kay Imam Malik at kay Imam Shafi'i rahimahumullah, ay walang bagay na gagawan natin ng sala sa anumang mga kalamidad maliban sa salatul kusuf. Ibig sabihin, solar eclipse. Yun lang ang may sala. Dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, at sa mga khulafa, sa mga sumunod na mga pinuno, wala silang ginawang sala kundi sa salatul kusuf lamang. So, ibig sabihin mga kapatid, kung magsasagawa tayo ng 2 raka'at na sala, so walang problema. Pero kung iiwanan natin, yun po ang mas matibay ang katibayan, hindi po tayo magsasagawa ng sala. Yun po ang may mas matibay na katibayan. Bakit? Kasi wala pong dalil. Walang katibayan na may 2 raka'at na isasagawa para sa lindol.
Okay? So, khurujan nil khilaf, para hindi tayo maalanganin doon sa pagkakaroon ng opinyon ng ating mga ulama. So, iwasan na lang po natin magsagawa ng dalawang raka'a. Kahit na sinabi ng ating mga ulama na sunnah na magsagawa ng dalawang raka'a na salat para sa pagdating ng kagaya ng lindol. Pangalawa, na sunnah. Pangalawang sunnah na dapat nating gawin maliban sa sala na binanggit ng ilan sa mga scholar natin, at tawbah wan nadam, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama at-tawbatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha thalathatu shurutin. So, sabi ni Imam An-Nawawi, kapag nagkasala tayo, kasi itong lindol na ito mga kapatid, tanda ito sa meron tayong mga kasalanan. At hindi ito darating sa atin maliban maraming makasalanan sa lugar natin. Tandaan niyo po yan. Hindi po darating ang lindol o kalamidad maliban na mas marami na po ang kasalanan sa lugar natin. Gaya ng hadith ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi na magiging pangkalahatan ng pagdating ng parusa o ng kalamidad galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Aisha radhiyallahu anha o isa sa mga asawa niya, sabi niya, "Ya Rasulullah, kahit na may mananampalataya sa lugar na yan, ay tatamaan sila ng parusa o kaya pag ayaw babala." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idha kathura al-khabath." Sabi niya, oo, pati mananampalataya sa lugar na yan, naglindol, damay ang bahay mo. Damay ang bahay mo kahit ikaw ay nagsasala araw-araw. Damay. Bakit? Idha kathura al-khabath, kapag dumami na ang makasalanan sa lugar, kahit na nagsasala pa po kayo, damay po ang bahay nyo. Hindi nangangahulugan na tayo ay makasalanan, pero nadamay tayo kasi mas marami ang makasalanan sa lugar natin. Okay, so ito ang dapat, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang sunnah na dapat nating gawin kapag may mga ganitong kalamidad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kayong lahat, kayong mga mananampalataya, nang sa ganun ay kayo ay maging matagumpay. Pangatlo na dapat gawin kapag nagkaroon ng lindol, al-dhikr wad-du'a wal-istighfar. Qala al-Qastalani, wa yustahabbu likulli ahadin an yatadarra bid-du'a inda az-zalazil wa nahwiha kas-sawa'iq war-rih ash-shadida wal khasb. Ang sunnah, sabi ng ating mga ulama, na magdua. Mayroon bang tukoy na dua? Wala pong tukoy na dua. Magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway ilayo tayo sa mga ganitong kalamidad, at anumang kalamidad na dumating sa atin, kagaya ng lindol, kagaya ng tsunami, kagaya ng malalakas na hangin, magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at padalasin natin ang pagbigkas ng astagfirullah, 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 at anumang mga dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Al-Hafidh ibn Hajar, "Wastadalla bidhalika ala anna al-amra bil mubadarati ila dhikri wad du'a wal istighfari wa ghayr dhalika la yakhtassu bil kusufain." Sabi ni Ibn Hajar na yung ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pagdua, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapadalas ng astagfirullah, hindi ito espesyal sa lunar eclipse at saka sa solar eclipse. Hindi ito espesyal na doon na ito natin gagawin. Kaya kapag nangyari ito mga kapatid sa atin, sabi niya, waqala aidan wa fihi an-nadab ila al-istighfari 'inda al-kusufi wa ghayrihi li'annahu mimma yudfa'u bihi al-bala. Para mapalayo tayo sa ganitong mga kalamidad sa lugar natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalasan natin ang pagbigkas palagi ng astagfirullah, 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 at inshallah ilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga kalamidad. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, fa idza ra'aytum dhalika fadhkurullah, kapag nakita niyo ang lunar at solar eclipse, kaya sabi ng ating mga ulama, kagaya pa nitong mga kalamidad sa ating likas na nakikita sa ating paligid, ay umalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni As-Suyuti rahimahullah, mimma yustahabbu inda zalzalati ad-du'a wa tadarru kama nassa alayhi fi syarh al-muhadhab. So ang sunnah sa pagkakaroon ng pagdumating ang lindol ay magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano pong dua, na ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganito mga kalamidad, at tayo ay patawarin niya sa ating mga
kasalanan. So yan po ang pangatlo, umalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-dhikr kahit anong dhikr. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Dalasan po natin yung mga ganyan na gawain. So pang-apat, ayon sa ating mga ulama, o kaya banggitin ko lang yung mga dua na naisalaysay tungkol sa bagay na ito. Kagaya halimbawa, nung hadis ni Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal kurab, kang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag may mga pagsubok na problema na dumating, ang kanyang sinasabi, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah, rabbul arshil azim, la ilaha illallah, rabbas samawati wa rabbal ardi, rabbul arshil azim. Ito, rabbul arshil karim. Ito yung isa sa mga binabasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag may mga problema. Ito po ay hadis na marawahu Bukhari at Muslim. Ayon naman sa hadis ni Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha akrabahu amrun qal, kapag mayroon silang mga problema, ito ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. So yan po ay hadisun hasan rawahu Tirmidhi wa bi isnadin da'if. ولهذا حسنه الألباني في تخريج الكلم الطيب. Pero ang sabi ni Imam Albani na itong hadis na ito ay hasan. So pwede nating banggitin sa anumang mga problema na dumating sa atin. At marami pang mga naisalaysay tungkol sa bagay na ito. Sabi ko nga kanina, wala pong dalil na matibay na mayroon talagang takdang dua na binabasa pagdating ng lindol. Kaya kapag may nagturo po sa inyo na ito po ang dapat na basahin, so wala pong matibay na katibayan na yun po talaga dapat ang basahin. Padalasin na lang po natin ang pag-istighfar. Pang-apat, mayroon sa ating mga ulamang nagsabi na dapat tayong magsala ng kunut. Yung kunut. Ano yung kunut? Yung pagsasagawa ng sala na may kasamang dua. Katulad ng ginagawa natin sa witr. Kagaya ng ginagawa natin sa fajr. Yung magkukunot tayo, magdudua tayo. Bago tayo mag-sujud sa pinakahuling raka. Sabi ni Imam Ash-Shawkani, al-qunut mukhtasum bin nawazil. Ang kunut, sabi niya, ay special kapag may mga bagong pagsubok o dumating na problema sa mga kamusliman. Ang ibig sabihin ng nawazil, kasi madalas natin nababasa ito sa mga hadith, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay madalas siyang nagkukunot. Ang kunut, ang tinatawag ng kunut ay nagdudua bago magsujud sa pinakahuling rakaan ng sala. Sabi ni Ibn Alan, ang ibig sabihin ng nawazil o nazila, nazilatun amatun aw khasatun fi ma'na al-amma li'udi darariha ala al-muslimin al-awjuh kawabain wa ta'un wa qahtin wa jaradin wa kada matar yadurru bil-amran aw zar'in wa khawfi aduwin ka asri alimin aw suja'in. Pangkalahatan, anumang problema na dumating sa ating mga Muslim, ang sunnah ay pagkukunot. Ibig sabihin magdudua tayo. Magdudua tayo bago ang huling sujud. Halimbawa, sa Salatul Maghrib, magkunot muna bago magsujud. Sa Salatul Isha, magdua muna bago magsujud sa pinakahuling raka. Yan po ang tinutukoy dito ng kunot. So, ang ilan sa mga scholar natin ay nagsabi na ito ay sunnah kapag mayroon tayong lindol na napapadalas. So, ito po ang pananaw ilan sa mga scholar natin. Panglima na sunnah na dapat natin gawin, as-sadaqa wa badlul mal, ang pagbibigay ng sadaqa. Ang pagbibigay ng kawang gawa. Si Umar bin Abdul Aziz, sa time niya, yung mga leader, yung mga pinuno, yung mga umara, inuutosan niya sila na magsadaka. Kapag may nagkaroon ng lindol, inuutosan niya sila na magbigay ng sadaka. So ang sunnah, mga kapatid, kapag nagkaroon ng lindol, ay ang pagbibigay ng kawang gawa. So yan po ang isa sa mga sunnah na dapat natin gawin. Dalasan po natin ang pagbibigay ng sadaka kapag may dumating sa atin na lindol. So, ومما يستحب عند الزلزلة والتصدق وبذل المال فعن جعفر بن برقاني قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام. Nung nagkaroon ng lindol sa Syria, sa Iraq, inutusan ni Umar bin Abdul Aziz ang mga leader na magbigay sila ng sadaka. Ito ang sunnah kapag may mga ganitong kalamidad. Magbigay tayo, dalasan natin ang pagbibigay ng sadaka. So, ito po ang sunnah kapag nagkaroon ng lindol. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na mahal niya at kinahabagan niya ang mga naaawa sa mga mahihirap, sa mga miskin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa rawahu Ahmad, irhamu turhamu.
Kaawaan ninyo ang mga mahihirap, magbigay kayo ng sadaka, kaawaan din kayo ng Allah. Ibig sabihin, mapapalayo tayo sa mga ganitong kalamidad. Pagka naawa tayo sa mga miskin, sa mga mahihirap. Isa ito sa sa gamot para mapalayo tayo sa mga ganitong kalamidad, sa lindol, sa tsunami. Maliban sa mga binanggit ko kanina, pagbibigay ng sadaka. Tumulong tayo. Bigyan mo sila ng pera, bigyan mo sila ng pagkain, kahahabagan tayo ng Allah. Sabi pa sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidhi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ang mga taong maawain at mahabagin at matulungin sa mga mahihirap ay kinahahabagan din sila ng mahabagin. Ang mahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karugtong ng hadith, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kahabagan ninyo ang sino mang nasa lupa sa mundo, tulungan nyo sila, yung mga mahihirap na yan, at siguradong kahahabagan din kayo ng Allah na nasa langit. At sabi pa sa hadith ni Bukhari, man la yarham, la yurham. Ang sino mang hindi marunong maawa at hindi marunong tumulong ay hindi rin siya kaawaan at katutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang isa sa mga sunnah, mga kapatid, na dapat natin gawin pagdating ng mga ganitong kalamidad sa lugar natin. Huwag natin kalimutan ang magpapadalas na pag-istighfar, magsagawa ng sala, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagbibigay ng kawang gawa, nang sa ganun ay ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong mga kalamidad, hindi lang po lindol, kundi tsunami, baha, ano pang mga pwedeng dumating na kalamidad sa lugar natin. At inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, bukas po inshallah ay aking tatalakayin kung dapat ba nating katakutan ang mga ganitong nangyayari sa buhay, sa paligid natin, yung pagkakaroon ng lindol. So inshallah mga kapatid, nakapulot tayo ng aral sa tinalakay natin ngayon tungkol po sa mga batas at mga sunnah na dapat natin gawin kapag nangyari ang ganitong kalamidad. So inuulit ko, inshallah ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong kalamidad basta magawa po natin yung mga binanggit ko kanina, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها